Malungkot ang pamamaalam ng ilang Pilipina sa kanilang mga Chinese partner na idineport ngayong araw. Hindi alam kung kailan muling magkikita. Pero dala nila ang pag-asa na makakalaya ang kanilang mga asawa pagdating sa China. Tumanggi silang humarap sa kamera pero ikinuwento ang kanilang pag-asa na muling makakabangon kasama ang kanilang partner. May mga maiiwang pamilya sa Pilipinas gaya ng mga anak at asawa ang ilang mga deportees. Ngayong araw, muling nagsagawa ng mass deportation ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, katuwang ang Chinese Embassy, Bureau of Immigration at iba pang ahensya ng pamahalaan. 71 Chinese national ang idineport papuntang Shanghai, China, 89 sangkot sa scamming sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, 2 ay sa illegal mining. Pagdating nila roon, ituturing silang kriminal at sasailalim sa investigasyon. For sure, makukulong sila doon. Ang kaibahan kasi, pagdating doon, they are treated as criminals. So talagang didetain sila at pending investigation. Naantala ang mga deportation dahil marami sa mga nahuhuli sa mga Pogo Hub ay walang kumpletong dokumento. June 17 pa huling nagsagawa ng mass deportation ang PAOK bago ang operasyon ngayon. Ang iba, kailangan pa nilang harapin ang mga kaso sa bansa. Ilan sa mga Chinese 2023 at 2024 pa nahuli. Kasama dito ang nahuli sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac, Porac, Pampanga, Clark, Pasay, Parañaque, Laguna at Cebu City. Kasi mayroong problema doon sa kanilang mga kaso. Ang iba dito may mga kinakaharap na kaso. So kailangan nilang ayusin muna, harapin at hanggang sa maklear sila. Pag naklear sila sa kanilang criminal case, doon lang sila ma-deport. Pag may criminal case kasi dito, hindi ka pwedeng i-deport. Kailangan mo harapin mo ang iyong kaso. At pag ma-settle na yan, that's the time na pwede kang may deport. Sa ngayon ay mayroon pang mahigit 200 dayuhan na awak ang PAOK sa kanilang pasilidad. Umaasa sila na sa susunod na linggo o buwan ay muli silang makapag-deport upang tuluyang ma-decongest ang kanilang pasilidad. Nasa 103 ang nakalista sa deportation ngayong araw, subalit 71 lamang ang natuloy. Ang 12 ibinalik sa custodial facility ng PAOK dahil hindi nabigyan ng immigration order. Ayon sa PAOK, makikipag-ugnayan sila sa BI upang makumpleto ang mga dokumento ng mga natirang dayuhan at maipadeport ang mga ito sa lalong madaling panahon. Matatandaan nitong Marso na puno ang custodial facility ng PAOK dahil sa dami ng naarestong dayuhan. May pagkakataong umabot pa sa 1,000 ang detainee. Halos dikit-dikit ang mga natutulog sa sahig at ang iba ay nagkasakit na. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.